Salamat po sa magandang awit na yon. Yun ay maganda ring prayer. Kaya pala sa dasal na Ama namin, nakalagay doon ay, give us this day, hindi this year or this decade, kundi daily. So, kasi mabubuhay lang tayo ng isang araw, lagi. Kumbaga, magandang ipag-pray talaga. Minsan tayo nag-aaligaga sa maraming bagay, kaya hindi natin ma-enjoy ang linggo kasi inisip mo yung Lunes. Hindi mo ma-enjoy yung Martes kasi inisip mo yung Merkules. So, enjoy mo yung araw na binigay ng Panginoon sa'yo. Kasi we only live one day at a time. Kasi hindi man tayo omnipresent or Amen. So, salamat po sa awitin pong yan at sa mga pasalamatan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral about po sa doctrine of Scriptures. And join me as we read the Bible. Tayo po tumayo at ating basahin ulit ang ating talata na binabasa sa 2 Timothy chapter 3. Tama nga ba? Chapter 3 verses 15 hanggang 17. Tabi sabay-sabay magbasa, handa, basa. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng magawang mabuti. Tayo muna po ay manalangin. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat sa biyayang kami nakasama-sama po ngayon pong araw na ito ng linggo mula kaninang umaga hanggang sa sandaling ito, Panginoon. Ikaw ay aming piyapasalamatan. Salamat po higit sa lahat sa kaligtasan ginawa mo sa aming mga buhay sapagkat yun yung nagdudugsong-dugsong sa amin. Isang dugo ang tumubo sa amin. Salamat, Panginoon. At ngayong pong hapon, kami po ay patuloy na nag-aaral po about sa doctrine of the Bible. Aming dalangin na kami po ay patuloy yung gagabayan ng Bibliang ibinigay sa amin ay aming pahalagahan. Muli po ipatawad sa lahat ng pagkukulang at kalabisan. Kami po yung patuloy na gagawaran ng iyong pagsama, Banal na Espiritu. Ama, lahat ng ito po yung aming dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Please be seated po. Last week po ay we talk about yung canonization yata. Tama? Yun nga yun? Yung paano napili yung 66 books of the Bible. And this afternoon po, pag-usapan natin yung 14 na books. Yung Apocrypha na hindi po napasama sa canon of the Scripture. Pag sabi natin canon, yan po ay list. Hindi yung canon na pambomba, kundi canon means the list. So we talk about, last time po, paano napabilang yung aklat ng Genesis hanggang Revelation sa listahan. Why only 66? So atin pong nasagot na yon. Ngayon naman po ay why exclude yung 14? Kasi ang Catholic Bible po, sino ritong may Catholic Bible sa kanilang bahay? Yung yan. Yung pong minsasali ng magandang balita, Biblia. Kaya pag ng pinapakitang Bible sa akin, ito ba, Brother Henry, okay. Tinitingnan ko muna kung walang Deuterocanonico. Another term for Apocrypha ay yung Deuterocanonico. Okay? And mahalaga po nating masagot yan para in fairness sa ating mga kaibigan sa Catholic side ay mabigyan nating linaw why we as Baptists don't accept the legitimacy and yung tinatawag natin, ba't hindi natin tinatanggap yun na bilang bahagi ng canon of our Bible today. So, atin muna pong silipin yung mga writings that were unacceptable. Okay yung tinatawag natin Apocrypha. Yan po ay 14 na books. After na matapos po ang Old Testament, mula Genesis hanggang Malakay, yung tinatawag na intertestamental period, bago po ulit nag-umpisa ang writing ng Matthew hanggang Revelation, during that period po, ay nagsilitaw ang mga books na ito. So in between ng Old Testament and New Testament, sa intertestamental period, historically yung Maccabean period, na yan po yung panahon na dyan po na-imbento ang mga tinatawag nating Apocrypha na napadagdag ngayon sa Catholic
malimit sa Catholic Bible ko nakikitang may nakasingit na ganyan. So ito po yung mga books na yan na nariyan. Ating isa pong aklat na nandyan ay ang unang Esdras. First Esdras, anong laman niyan? It covers much of the material found in Ezra, Nehemiah, and 2 Chronicles. So yun ang laman ng Esdras. Tiyag sama-sama ang Ezra, Nehemiah, Esdras. Okay, dinamihan. So yan po yung first Esdras, letter B na book. Second Esdras, yan po ay, siyempre pag may first ay may second. Anong laman po niyan? Sige, basahin niyo nga po. Ready, read. Yun. Yan po ang nilalaman ng second Esdras. Di umano, sa aklat na ito ay ipinakita ang vision kay Ezra about God's government of the world and the restoration of the certain lost scriptures. Yan yung mga delikado, yung may nawawalang aklat pa. Sabi-sabihin, di rin na ang Old Testament. Mula Genesis nga po hanggang Malakay, pero dinagdag nila ito, parang may kulang pa sa kwento ni Nehemiah, ni Ezra, at ng Kronika, at ito yon yung first and second Esdras. Okay, number 3 na book po. Okay, Tobit. Si Tobit, anong laman po niyan? The story of a pious Jew who is accidentally blinded. Okay, si Tobita Hame. Si Tobit, yan po tungkol sa isang lalaking nabulag at parang ang ginamit dyan para makakita ay, di ko alam kung atay o ano ng isang isda na inilahid sa kanyang mata. So, yan po yung Tobit, letter D. Kwento naman ito ni Judith. Yan ang kinaaayawan ng marami, si Judith. Okay. Pagka may insurance, yan, marapit na yung aming Judith. So, delikado na. Okay. Ano ang nalaman ng Judith? Okay, ready, read. It's the story of a beautiful and devout Jewish princess who saves Jerusalem from being destroyed by Nebuchadnezzar's invading armies. So, nabasa ko rin po dati yan, yung kay Judith, na yan. Maganda rin naman ang kwento. Kaso nga lang ay hindi siya bahagi ng ating canon. So tungkol po sa isang magandang babaeng nagligtas, parang sounds like Esther. Kaso lang ay mas iba ang kwento niya. Tinagpas niya ang ulo ng isang general na kanyang sinidyus. Inakit niya at matapos siyang maakit ay tinagpas ang head. Okay? At kaya yan po yung laman yan. It talks about okay ang magsinungaling. Okay? Letter E. Letter A, the remainder of Esther. So, the remainder of Esther, kasi nakukulangan sila sa Esther, ay nasa Esther 8:9 ang pinakamahabang verse, ay gusto yatang gumawa pa ng mas mahabang verse. So, ang remainder of Esther, nilagyan ng word na God, yung kadugsong. Kasi po, di po yung Esther ay walang word na God. Never mention na banggit ang Yahweh, ang Adonai, Elohim, na word sa Book of Esther. Ang ginawa ng mga writer nito, gumawa ng karagdagang sulat na may word na God. Yan po yan, the remainder of Esther. Tinulungan nila ang Diyos. Parang gusto nilang tulungan ang Panginoon. Letter F, the wisdom of Solomon has been called the gem of Apocrypha. So, meron na pong Ecclesiastes, Song of Solomon, and Proverbs. Meron pa pong idinagdag sila, yung the gem of the Apocrypha or the wisdom of Solomon. Okay, letter G. Ay, lalo, Ecclesiasticus, also called the wisdom of Jesus, the son of Sirach. Sirach? Siguro may Sirach. Okay. The son of Sirach. It resembled the book of Proverbs. Hindi ko nga na-review yan. Hindi ko nabuklat ulit ng isa-isa. Pero yun po ang nilalaman yan. Para po siyang book of Proverbs naman na dinagdag. Letter H. First Maccabees. Okay. Habibi.
Maccabi. Okay? First Maccabees relates to the events of the Jews' heroic struggle for liberty. Sa mga Bible student, sino nga si Maccabees? Hindi ganyan Maccabean period. Sino nga nagbabay church history? Ala pa ka dyan? Nakalimutan ko na hindi ko na ma-recall. Parang yun tungkol po sa pagre-rebel din ng Jewish sa mga Roman Empire, I think. Parang yun yata yun. Baka yun na yan. Parang ganda yung basa nila. Parang, ano yan? Tapos? Hindi ko maano eh. Ay di yan nga. Oo. Tao nga yan, si Maccabees. Okay? So, yan nga. Alam ko siya nag-lead ng revolt that time. Okay? Laban sa sa Greek, sa Roma, at sa mga Hellenistic influence. Okay? Ano po ang next book po na hindi kasama? Second Maccabees. May second din yan. Ano po ang laman niyan? Covers in part the same period as First Maccabees, but in somewhat inferior content-wise. So, kumbaga, wala namang kasaysayan na yung nilaman. Okay, letter, ano pa yan? J. Yan. Kilala niyo po yan? Si Baruch. Kasamahan ni Tarzan. Okay. Sino si Baruch? Pakibasa po ako ng mga men. Sino ba si Baruch? Ready, read. Was supposedly written by maliwanag na, nakalagay naman sa Book of Jeremiah, pangalan talaga ng sekretary ni Jeremiah ay si Baruch. Tapos, kaso, itong book na ito ay di umano ay sulat ng sekretary ni Jeremiah tungkol sa prayer and confession of the Jews in exile and yung promise of restoration. Okay? H-I-J-K. K. Ano po? Mga ladies, makibasa nito, ladies. The song? Yun. Ito daw po, di umano, ayon sa kanila ay after nilang maalis sa apoy ni Nebuchadnezzar, ay gumawa sila ng awit. At ang umawit ay yung prayer, nag-pray ay si Azariah. Sino nga si Azariah? Si Abednego? Yan ba yun? Si Azariah. So, dinagdag po nila yan. Okay, next. Yan. Kilala niyo ho yan? Apo, taga Good Shepherd yan. Okay. Dati. Ayan, okay. Hello. Okay. Okay, ating basahin. Handa basa. The story of Susanna is a story relating how a godly wife of a wealthy Jew in Babylon, falsely accused of adultery, was cleared by the wisdom of Daniel. Merong mga ganyang mga kwento tungkol kay Susanna Roses. Okay. So, yan po yung kwento din dyan. Ilan pa yan? Ito yung huli. Okay, ito yung isa po, pang-14 na aklat sa Apocrypha, Bel and the Dragon. Is also added to the book of Daniel. Yung mamaya, nilista po dyan yung 14 na books na included sa Apocrypha. So, sa inyong pagbabasa-basa pa lang, may mahahalata na kayo na merong something is not right sa laman ng mga aklat na ito. At lalo po pag ating niliwanag, bakit nga ba hindi yan tinanggap? So, dyan sa 14 na yan, ang parang kinakatigan lang dati yung Wisdom of Solomon, yung Gem of the Apocrypha, kasi yun yata medyo matino-tino ang mga magandang pagkakalaman. May pakinabang naman po ang Apocrypha sa history. Magagamit mo siya for studying history. Pero bakit dininay? Yan ba ang sunod na topic, yung ba't na-deny? Yan na nga, yung sunod.
Yung Dragon Balls. Yan. May Bell and the Dragon eh. Okay. Ano yung dahilan po why we reject those 14 books? Dahil, sino pala ritong nakatapos na ng Bible ng buo? Yan. Sino po yung hindi pa nakakatapos magbasa? Ay kung dadagdagan pa naman yung 14. Kaya ang magiging Bible ay 66 plus 14 equals 80 books. Ay, Brother Henry, talagang ako'y Baptist talaga ako. Para 66 lang, okay? Kasi hindi ko pa nga matapos yung 66, ay lalagdagan pa ng 14. So, but anyway, ano po yung ating reasons why we reject? Number 1, okay, ito po yung seryoso na dapat ay ating maisagot. Why we don't accept Apocrypha as part of the canon of the Bible? Pag sa canon, yung list of the books included in the Bible we have today. Ano pong sagot sa number 1? Ready? Read. The Apocrypha was never included in Old Testament canon by such recognized authorities as the Pharisees, Ezra the prophet, etc. Kung sila talaga ay kabilang sa lista ng Bible books or particularly the Old Testament, bakit hindi yan na-recognize ni Ezra mismo? At even ang mga Pharisees, yan ay mga magagaling. Ang Pariseo lang ay mga hepokrito. Pero pagdating sa galing na mag-aral ng books of the Bible, ay mahirap daigin ang mga Pariseo. Doctor of the law talaga po yung mga yan. Even today, pagka kayo nakipagdebate sa mga Jew, yung talagang pure-blooded Jew, talagang kaya nilang isred ang Kristiyano pag hindi mo talaga kayang i-defense ang ating pananampalataya. Ganun sila kahusay dissect ng iba nga ang patas nila ng books kaysa sa atin. Yung mga Bible student, yung 1 Samuel, 2 Samuel, pagsasama-sama, Kings and Chronicles magkakasama, meron silang ibang pattern. Kasi na magkakasama talaga sa istorya. Iba yung kanilang division kaysa sa atin, sa ating Bible. Pero, bakit hindi nila isinama itong mga binanggit natin? Kasi nga po, hindi nila yun nare-recognize. Okay? Ay gaano ka higpit yung mga yan? Kung ito'y kasama, dapat yan ay in-include. Even Ezra, nang binasa niya po ang Old Testament sa mga Babylonian captive na nakauwi na mula sa Iraq papuntang Israel, hindi yan nakalagay sa canon na kanya, sa listahan ng mga books na kanyang binasa. So, si Ezra naman ay isang scribe. Ano ba yung scribe? Ano yung scribe? Parang scribble? Writer. Okay? Sila ay magaling sa mga writings ng Biblia. So, yun po yung kanyang work. At so, siya ang may kakayanang mag-recognize po niyan. So, yun po yung ating isasagot sa isa na hindi in-include ba? Why? Because yung mga authority ng Old Testament na nag-compile dati, hindi nila yan isinama. Okay? Letter B. Ito din, ito yung maganda ring paliwanag. Pakibasa po. Ready? Read. It was never quoted by the Jews, by Jesus. Ano ang favorite book ni Jesus Christ sa Old Testament? Deuteronomy. That's right. Bakit niya kinukot ang Deuteronomy? Kasi bahagi ng legitimate na listahan ng Word of God. Bakit never nag-quote si Jesus Christ? Kahit minsan, sa 14 na yan, tanda natin, yung mga yan ay nasulat bago pa siya umiral bilang tao. Kasi yan ay nasulat after ng Old Testament, between the writing of yung end ng Old Testament and beginning of New Testament. Dapat, kung itong mga ito ay legitimate at credible, dapat kinokot yan ng ating Panginoon or kung hindi man siya, yung kanyang mga alagad. Pero meron bang passage sa New Testament na nag-quote ang alagad mula sa mga apocryphal book? Wala. Pero meron bang mga passages na kinokot ang mga alagad sa Old Testament books? Madami. Na iba. Pero yan ay wala. Anong ibig sabihin po niyan? Hindi yan kinote ng Panginoon. Therefore, hindi yan bahagi ng kanyang kinikilalang salita ng Diyos. Okay? Ganun lang yung kasimple. Dahil kung hindi ginamit, dapat ang Diyos ay kumuha man lang dyan. Kahit isa'y wala.
Naunawaan niyo po yun? So mahalagang, yan mahalaga po nung ipaliwanag din. Kasi baka tayo matanong na, di ayaw nyo laang, ayaw ng pastor namin, kaya ayaw din namin. Di, tama rin naman nga yun, kaso mahina yung gayon. Paano pag bigla naka-oo ang pastor? Ay, oo na rin pala, sabi ni pastor Dapat alam natin. Dapat alam mo ang dahilan. Okay? So, una po ay, ikalawa, it was never quoted by the Jews or by the Lord Himself or any other New Testament writers. Letter C. Ready? Read. The great. Ayan. The great Jewish historian, ang pangalan si Josephus, hindi po yan isinali. Alam nyo, ang Bible kasi ay literary book yan literature yan. So very important dyan yung laging binabalikan yung history. Kumbaga, nagre-rely tayo sa mga documents nung una para maputunayang reliable nga itong ating mga binabasa. So pag binalikan nyo, si Josephus po ay isa sa pinakakilalang historian ng Hudyo. At siya rin ang nakabanggit na may Jesus Christ na nag-exist. Pero bukod doon, pagdating po sa lista ng Book of the Bible, hindi niya ini-include ang Apocrypha sa kanyang mga writing sa Old Testament. So even yan, hindi niya nare-recognize na itong mga ito. Kumbaga, para mga ano lang yan mga patalastas yung mga sulat-sulat ng mga blog-blog na walang kwenta, napakalat-kalat lang yung mga ganyan. Kaya hindi siya ang nasa mainstream, hindi siya ang talagang focus ng writings. Letter D. Sige, pabasa po ako ng mga ladies. Pabasa ng ladies. Okay, so mahalaga yan, yung mga ganyang mga talakayin pagka ang usapan na ay yung historicity. So we rely sa record ng mga yan na even them, na nabuhay ng una sa atin, they do not recognize it. Kasi hindi nila yan kinikilala. Okay, next po. The early church fathers excluded it. Alam niyo, minsan ang history ay nakaka-boring na subject. Ang history ay nakaka-boring na subject. Pero alam niyo po, pagdating maging sa practical, he who forgets the history, ano nakalagay? Yung sabi, siyang lumilimot sa kasaysayan is bound to make the same mistake. Ibig sabihin yung daw nakakalimot sa kasaysayan, he who forgets history is prone to repeat the mistake that happened in history. So, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. So, kaya hindi makabaling. Pero ang puntos natin po, kaya ang halaga na binabalikan po ang history ng church. Kaya yung may subject na church history ngayon, bagaman maraming sauluhin at may quiz bukas, ay mahalaga yan. Okay? Para at least alam natin. Tama? May quiz nga kayo bukas, ano? Ay bukod pa sa elemental theology, di ba? Okay. So ngayon, early church fathers excluded it. Sino ang early church fathers? Si Clement of Rome. Sino pa? Sina Polycarp, sina Origen, sa Irenaeus. Sino pa? Si Leo Ignatius. Aaron Ignatius. Okay, so may mga ganyan po. At ibig sabihin, kung ito ay hindi ginagalang ng mga unang mananampalataya sa atin, ay ba naman tayong modern Christian ay gusto nating change not the ancient landmark, di ba sa Biblia? Huwag mong baguhin ang dating muhon, nagkakababag ang magkakapatid dyan. Okay. Pagkayang muhon ay nalapad. Nalapad abay napasok sa aking boundary ang iyong muhon. Moving. Okay? So, ay nangyari ho yan sa amin Susukatan, nakibo ang muhon. Okay? Kasi patay na yung matatanda. So, yung sumunod na henerasyon, hindi iginagalang yung boundary isinet ng mga matatanda. Alam nyo, tayo din walang karapatang pakialman yung isinet na ng mga nauna sa atin. Lalo yung mga matatino, they died for the faith.
Okay, they are the heroes of faith din natin. They died for the Lord Jesus Christ. Okay, kaya yung kanilang legacy, ay huwag natin gawing galaxy. Galaxy naging galaxy Nung patak sa atin legacy nila, galaxy sa atin, galis. Naging mali. So, yan po. The early church fathers excluded it. Letter F. Apo, maraming early church fathers, by the way, side topic, naniniwala sila sa doctrine of grace. Yan ang maganda dyan. Okay, naniniwala sila na salvation is wholly of the Lord and man is totally evil. Na yan ay very irritable sa natural man. Apo. Sila ho. At talagang nagpapalapad ng... Okay, letter F. Ano pa yung reason why we do not accept that? Okay, sa atin mong basahin. Handa, basa. The Bible translator Jerome did not accept the books as inspired. Ay, ayaw kasi ni Brother Jerome. Kaya hindi natin tinanggap. Pag pumayag yan, ay di tayo papayag na din. Okay. Si Jerome po ay nasa Japan. Yang Jerome na yan ay yung nabuhay nung una. Siya ay napakagaling sa books of the Bible din. I think siya ang translator ng Latin Vulgate. Si Jerome, yan, ang translator ng Latin. Mula sa Greek Bible and Hebrew Bible, siya ang nagsalin sa Latin Vulgate. Na yung Latin Vulgate na yan, ang malimit na ginamit na aklat ng mga churches noong unang panahon. Pero inyong mapapansin, sa translation na yan, may nakasingit dyan na apokrypha. Akala ko kay ayon ni Jerome. He did not accept the books as inspired. Pinilit siya ng Pope. Kasi ang Pope ang nag-commission dati. Remember, ang Catholic Church ay very powerful na simbahan noon hanggang ngayon. And they are able to finance such translation. Isa sa kinuha nilang translator ay si Jerome. Ito si Jerome ay, palibhasa Baptist yan, ayaw niyang i-translate. Kaso ay naupahan, napilitan. Okay. Okay. Na mga hap-hope. Na hap-hope. Hindi ng hapon, ng mga pope. So, pero sa kanyang sarili, kundangan na lang kasi may death penalty siya pag hindi niya translate. Pero siya sa kanyang sarili, he do not accept that as inspired. Okay? G. Meron pa ba yan? Sige po, basahin po natin ito. Ready, read. None of the 14 books claim divine inspiration. In fact, some actually disclaim it. Yan nga. Kabaligtaran ng ating binanggit po na measurement or parameter in yung pinakasukatan, sabi nga nung kay Sheila, quality assurance. How can you be assured na yan ay part ng apocrypha, ng canon of the Bible? None of them claim divine inspiration. Meron pa kayang tumatanggi talaga. Hindi ako inspired. So, hindi na natin dapat pang basahin yan. Okay? O kung basahin nyo man, di para lang maintindihan natin kung anong laman ito. Pero yung parang ikimaniwalang, pag nga pala itong isdang ito'y prenito, at yung apdoy nilagay sa matay, mawawala ang bulag. At saka yung sa Makabeo, magdasal para sa patay. So, tuturo yan ang pagdadasal para sa patay. Ang Makabeo. Ang Judith naman nagtuturo na magbayad ka. Judith na Judith. Judith. Sino pa isang kinagagalitan? Si Judith at saka si Manny. Maniningil, okay. Si Maniningil, okay. So, yan po yung mahalaga. Naiwasan natin yung... Basta sa church lang, bawal maging deacon ang si Bert at saka si yan? Deacon Bert. At saka si... Nakalimutan ko isa. Okay, si Deacon Bert. Okay. At si Vince. Bawal din maging deacon. Deacon Vince Okay. GH, yan. Ito po yung importante rin. Why we reject that? Hindi lang yung parang ayoko kaya ayoko dyan. No, may reason. Sige, pakibasa nga po. Tayo sabay-sabay ulit. Ready, read. Some books
Yun ang isa ring dahilan. Hindi na ito nire-recognize ng Panginoon ng mga early historian and philosophers. Ni Jerome, ayaw din talaga ni Jerome dito. Ang problema, yung mga books po ay may mga historical and geographical error, which yan ay kabaligtaran ng Bible talaga. Kasi ang Bible ay walang error pagdating sa topography, history, geography na binabanggit sa Biblia. Kayo ba may maisasite na problem sa Bible na historically ay erroneous ang Biblia pagdating sa history or geography? Meron ba? Wala. Wala akong maisip na lugar dyan na mali. Kasi pag nagpunta ka ng Israel ngayon, totoo yun. Hindi joke. Ibig sabihin, magpunta ka ng Israel, geographically, true. Si Kuya Ramil nga, palakad-lakad na lang dun eh. Ibig sabihin siya ay buhay na nakakasaksi ng realidad na ito yung land na nilakbay ng ating Panginoon with the disciples and the early church, bagaman secular na ang mga Jewish today, pero ang point, yung lupa na yun, ayun pa rin. Unlike sa Apocrypha na maraming historical and geographical blunder na mga maling nakarecord diyan. So, ang Bible ay hindi ganyan. Okay? Tapos yan. Ay. Yan. Nangyari pala na. Una yung sabi ko. Ay. Sige po. Pakibasa nga ng mga men ng ay. Yan, yung binabanggit ko po. Nasa Maccabees yan, yung pananalangin para sa mga patay. Kaya gusto yan ng Catholic. Kasi yan ay, sila kasi nagtuturo ng praying for the dead. Kayo ho ba nung Katoliko pa nakapagpadasal din? Apatan, siyaman, apat na puan, babaang, luksa. Okay. At pag nagdadasal, ay maraming kino-quote na, tatay, ano ngayon? Torre David, Torre ni Garing, bahay na ginto, kutsarang ginto, tabong ginto, pitsil na ginto. Di ba, maraming binabanggit po. Alam niyo kung ba't sila nagkaroon ng lakas ng loob na magturo ng ganyang aral? Wala naman sa Old Testament yan. Kaya sila nag-imbento ng Apocrypha. Para yung kanilang aral ay may angkla, meron din kaming basis niyan. Why we pray for the dead? Wala sa Old Testament, wala sa New Testament, nasa aming Apocrypha. Ay, di pasok. You see? So para hindi yung meron ng theology, meron ng aral, ang kanila gumawa ng bagong aral at saka sinuportahan ng kanilang gustong aklat. Hanggang ngayon po, buhay pa yan yung pagpapadasal sa patay. Yan kayo, buhay pa. Buhay pa po yan hanggang ngayon. Pagkikitaan po yan. Malas ng huling mamamatay. Walang magdadasal para sa kanya. Okay? At, totoo po yan. Di po ba? At yan yung naging debate ni John Tetzel at ni Martin Luther na isang pari noon. Yan po yung naging issue nila. Kasi siya nasa sa Germany, dumating yung naglalako. Sa bawat nalalaglag na barya, nahahango ang kaluluwa ay narinig niya. Pambira. Ay nagbabasa na siya ng New Testament. Parang ang Diyos inakilos sa puso ni Luther that time eh. Hinamon niya ng debate. Itong si Tetzel, napapatunayang hindi nababayaran ng ganyan ang kaligtasan. Kaya siya may thesis na he is asking for debate. At doon nag-spark ang Reformation just sa issue ng indulhensya. The rite of dilihencia. Okay? Indulgence. Pansin niyo po sa mga burol ng mayayaman. Napansin ko to doon kay na Kuya Jun na ang daming nakaipit. Ako naman kasi ako'y osisero ako eh. Ano ba to? Ako'y Good Samarites din. Ay, kita ko may mga pirma ng bishop, cardinal, yan. Ano yun? Yun, ikada papel na yan, mahal yan. Mahal yan. At ang idea kasi nila, pagka ikay nagpadasal sa patay, yung kaluluwa niya nasa purgatorio, ay nahahango. At yan ay dyan hinugot ang aral sa Apocrypha.
Wala niyan sa Old Testament, wala niyan sa New Testament, wala kayong may papakitang verse na ipagdasal ang patay. Pero meron kayong matatagpo na verse na ganyan sa Apokripa. Ayun. Kaya pag napagdebate kayo sa mga yan, baka kayo bibigyan, pag may nabasa akong talata, eh di talo ka na. Pag sabi mo, magbasa ka. Eh dapat check mo muna yung Bible niya. Dahil matatalo ka. Yan! Ikalawang Makabeyo. Ipanalangin ang mga patay. May talata. Oo nga, may nabasa. Ay di talo ka ngayon. Kaya i-check muna ano ba yung Bible na hawak. Okay? Baka hindi maraming dagdag. Okay? So, para utakan lang yan. Sabi, be wise. Okay? So, next po na J. All the ladies now. Pakibasa po ng J. No apocryphal book. Yes. No apocryphal book can be found in any catalog list of canonical books composed during the first 4 centuries. Okay? Ibig sabihin, the first 400 years ng Christianity, mula yung unang 400 taon, wala kang makikitang listahan dyan. Nakasali ang mga yan sa catalog, yung sa menu, yung sa listahan ng dapat na doon. Eh, ibig sabihin, dagdag lang talaga yan ng mga obispo ng Roma. Dati na sila nakakalat eh. Pakalat-kalat na yung sa circulation. Pero hindi sila idinadagdag. Yan ay ini-add lang ng Roman Catholic. Kasi remember, ang Catholic ay nag-exist AD 300. Okay? Para nasa AD 300 sila. So, si Jesus Christ ay nabuhay 1st century to 2nd century, walang usapang ganyan. 300 AD, hindi pa rin nila didiscuss. Up to 400 AD. Tapos, saka nila produce yung ganyang mga listahan. So, yan po ay, kaya gawa-gawa lang yan. Inyong panoorin yung baptist, ano po doon, yung ating Trail of Blood dito. Makikita nyo, ang daming aral ng Catholic, hindi lang yung sa translation ng Bible, inclusion pala ng Apocrypha, maging yung mga pagsamba kay Maria, pagbibinyag ng bata, ang dami nilang aral na wala naman dati yan sa Catholicism, na original, yung nasa una, hanggang sa dinagdag nila ng dinagdag. Okay? Yan. Okay. Meron pa? Okay. Ano yun? So, yun po. Yung ating natalakay kanina, ito naman yung mga apocryphal books and why they are not included. Ito namang letter C, ito naman yung mga canonical books mismo na pinagdudahan. Okay? But later, fully accepted. Ito naman yung mga canonical na parang ito nga kaya ay kasali din eh. Ito po sila. Sige, ating ipakita na yung mga dating pinagdudahan na yan sa Old Testament. Song of Solomon. Ay, talaga maraming magdududa dito. Sabi, bakit ariga na re? Okay? So, because it seemed to some to be a mere poem on human love. Sino nakapagbasa ng Song of Songs? Yan. Favorite yan ni Une. Okay. Hindi yan. Okay. So, pero alam natin tinanggap yan later at na-include yan sa atin. Kasi alam natin ang ibig sabihin talaga ng Song of Songs, it's about love story of God and man. Okay? Pag-ibig ng Diyos sa atin. Bagaman ang nakapicture dyan ay si Solomon at yung kanyang love story with the Shulamite woman. Okay? Then, ano pa yung aklat po na pinagdudahan na hindi dapat isama? Ecclesiastes. Sino nakapagbasa na yan? Yan. Ang malalim po talaga yan. Sabi da akin ni Jay, kung natatanda mo Jay, tinanong mo, parang ito kuya ay nagtuturo ng ano eh. Ang tao ay parang magpakamatay na lang. Yung parang nonsense. Ang buhay. Totoo naman, pag binasa niyo Ecclesiastes, walang kabuluhan ng walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan sa ilalim ng silong ng araw. So life under the sun, without the S-O-N, Son of God, ay talagang vanity of vanity. Totoo yan. Ang Ecclesiastes ay life plus everything minus God equals
nothing. Yan ang formula ng Ecclesiastes. Buhay na nasa iyo na ang lahat, nasa iyo na ang lahat, pero si Kristong wala, ikaw ay salat. Nonsense. Emptiness. So, kaya akala dyan ay nagtuturo ng atheism. Kasi sabi yan, magpakasaya ka, kumain ka. Yun. Ang partner ni Solomon, kung hindi ka rin lang maliligtas, ay magpakasaya ka na. Yun na lang ang magiging buhay mo eh. Ang buhay na wala ka sa Diyos, magpakasaya ka na talaga. Kasi yun na lang kasayahang mararanasan mo. Pagkatapos yan, ay wala na. Impyerno na eh. Okay? Pero, kaya ang kanya namang conclusion sa 12, yun. Here the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Okay, letter C. Yan. Ito yung binabanggit natin nung isang araw pa. Esther. Bakit hindi tinatanggap agad po dati? Walang word na God in the entire book. Pero sino nakapagbasa ng Book of Esther sa inyo? Digi, ang ganda ng kwento. Kakatuwa. Pagka mini-mental image, kagaling ng Diyos. Mula sa pagpili kay Esther, yung mga plot. Di ba ang ganda ng nangyari? Kay Esther, nangyari? Ano yung nangyari nga ho dyan? Si Esther ay? Hindi, nag-umpisa sa barikan eh. Lasing na yung hari. Papasukin dito yung aking reyna. At siyempre, lalaki ganyan eh. Proud na proud sa kanyang sa ganda ng aking misis. Ay ang reyna ay ayaw at baka siya bastusin lang doon. Ay, tinanggihan. Ano yun yung kwento, di ba? At sabi mamanahin niya ng ibang mga babae. Hindi nasunod sa hari, di mamanahin niya ang kanyang pagiging rebuilding yan. So, pili ka na lang hari ng bagong chicks. Yan. At pumili, at yun. Sabi, sa dinami-dami ng babaeng magaganda sa realm ni Artaxerxes, ni Xerxes yan, sa history, ang napili ay si Queen Esther. Yan. At alam natin yung mga kwento. Ayaw mag-bow down ni Mordecai, kay Haman, masyadong gahaman. Ay sabi niya, gusto kong bitayin lahat ng Hudyo. At ano yan doon? Nung gabing bibitayin na si Haman, ay ang hari naman hindi nakatulog. At sabi, buksan mo nga yung aklat ng alaala. Ay biglang nabanggit yung muntik na siyang i-assassinate ng kanyang dalawa ding guard. At sabi, ang nagchuchu para masalang sa assassination ay si Mordecai. Sabi, anong naging reward na dun sa lalaking yan? Wala pa po, mahal na hari. Saktong pasok naman ni Haman. At sabi, hari, oy, sino dyan? Pasok. Anong dapat gawin sa taong kinululugdan ng hari? Ay, siyempre sabi ni Haman, ako yun. Ay, kasi feeling niya siyang, di sabi, pag suotin, di ba yung kwento? And pag suotin mo ng ganare, iuli po at ang sisigaw ay ito ang gagawin sa, sabi maganda, lahat ng sinabi mo, Haman, gawin mo kay Mordecai. The same night na gusto niyang ipabigti si Mordecai, kinaumagahan, ipinagbabandera niya sa buong madlang people na ito ang gagawin sa gusto ng hari. And on the story goes. Pero never na binanggit doon ang Diyos sa aklat ng Esther. Pero doon mo makikita ang sovereignty ng Diyos, yung kanyang providence. Siya ay, if you can't see His hand, you can trust His heart, na ang Diyos ay behind the scene, ay laging gumagawa. Kaya later on, yan ay in-include na din. Kaso lang, ang ginawa ng iba, para ma-include, the another book of Esther. Nilagyan ng word na, so help me God. Siguro nilagyan ng gayon. Nilagyan ng gayon ng God. Okay? D. Ezekiel. Okay? It seemed to contradict the Mosaic law. Hindi ko totoong research. Ang nakakalito yung nagulong na lipad. Yung mga napaikot-ikot na gulong na hindi nabaling. Sige, paano kayang takbo nun? Okay? E. Proverbs. Because it seemed to contradict itself. Halimbawa, para nagko-contradict sa Proverbs, sagutin mo ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Sa sunod na verse, huwag mong sagutin ang mangmang. Baka magtingin siyang si maalam. Kita mo na, nagkukontrahan. May ganyan talata na sagutin mo ang mangmang, sa sunod na verse, huwag mong sagutin ang mangmang. Nagkukontrahan ba? Hindi. Pinakikita na ng Bible na may time na kailangan mong sagutin ang mangmang. At may time namang hindi mo kailangan sagutin ang tanong ng mangmang. Hindi magkakontra. Magkaiba lang ng eksena.
Ibig sabihin, may pagkakataong you need to talk with them at may time na you need to shut up and don't talk with them. So, yan po yung walang contradiction. Letter F. Ilan ba? Yan. So, yun yung mga books. Sa New Testament naman po, yung muntik na hindi tanggapin, pero alam nating inspired din ng Diyos. Hebrews. Hanggang ngayon, issue po yan. Bakit? Ang Book of Hebrew ay walang maliwanag na writer. Okay? Ang aklat ng Hebreo, wala. Pero, ako po personally, ay incline ako na si Apostle Paul din yan. Kutob ko lang. Pero wala namang binanggit ang Biblia. Letter B na, excuse me po, bakit ayaw kay James? Dahil, kakontra daw ng Roma, ng sulat ni Apostol Pablo, yung, sabi kasi ni Paul, yung justification by faith, pagdating kay James ay justification by works. So, akala ng mga unang nagbabasa ay magkakontra yon. Pero pagka inaral mo, magkaiba ng pinagpupulungan. Yung isa ay justification before God, yung isa ay justification before man. How can you show? Yung isa ay the root of salvation, yung isa ay the fruit of salvation. Yung isa ay the cause, ang tinalakay ni Paul, kay James ay the effect of that salvation. So, hindi sila magkabangga. Okay? Sila yung sila ay compatible. Okay? Na aklat. Next. 2 and 3 John. Kasi mukhang sulat lang na personal. Dahil sa babae, kay Ginang, at kay doon sa mga binabanggit na kay Gaius na aking ganyan-ganyan. Yes. D. Jude. Okay? Si Jude ay, hindi ito yung si Judas Iscariote. Yung po yung Jude, the brother of the Lord. Kasi may kinote siya na uncanonical Old Testament book, the Book of Enoch. May kinote siyang ganyan. Kaya nagkaroon ng hesitation dati. Na yun naman ay na-repaso din. Okay? E. Ayan. Isipin mo ang aklat ng Apocalypse pala pinag-isipan din dati na hindi isama. Why? Dahil maraming mysterious symbol. Sino nakapagbasa na po niyan? Ang daming pito-pito dyan. Pito-pito na mga bagay-bagay. Okay? Pito-pito, 10 sungay, pitong ganyan-ganyan. Madaming mga 7 and 10. Okay? So, yun po yung mga books na naging alangan din dati. Okay? Ano yung last point natin dyan? Tapos yan, ano? Yan, the finalization of canon. Paano to na settle nung mga nauna sa atin? Okay, last point po natin. Ang Old Testament, by the year 300 BC, Old Testament, all OT books had been written. So 300 years before the Lord Jesus Christ, na-pen down na ang huling aklat, then as Malachi. It was written, collected, revered, recognized as official canonical books. Many believe that Ezra the prophet led the first recognition council. So, yun po ang Old Testament. So, siya ay nakumpleto na. Ibig sabihin ay officially recognized na ito yung bumubuo sa time as early as 300 BC. Ay okay na. Wala nang natutol. Ang New Testament. B. Yan. Sige, basahin po natin. Handa? Basa. The New Testament, during the Third Council of Carthage, the 37 empty books were declared to be canonical. However, iyon, dapat maliwanag sa atin yun, yung binanggit din po doon sa huli. Pantaong pananaw, na-recognize siya yung 37 New Testament books sa Council of Carthage. Ang nagpatawag dyan ay Catholic. Catholic Church ang nagpatawag niyan. Kaya nilinaw ng writer ni Wilmington na yung proclaim them to be true, the council proclaimed them, yung kanina, yan ba yun? Hindi, yan ba yun? Yung isa pa. Yan. Unawain natin yung nakalagay po sa pahuli.
it is absolutely essential na maintindihan natin to. The Bible is not an authorized collection of books. Authorized collection of books. So, sabing authorized, parang binigyan lang ng authorization. You are authorized to enter. Unauthorized person, not allowed. So, ibig sabihin, parang ang nangyari, pagka ang council ang nagdeklara, parang ang council ang mas higher na standard. No. Dapat ito yung ating maintindihan. Bago yan naging historical issue, it's a theological issue first. Ang canonization. So, ibig sabihin, ang Bible ay hindi naging authorized at doon naging inspired lang nung mapagkasundoan ng council ng mga churches. No. Ang nangyari, but rather a collection of authorized books. No one authorized it. Sadyang nirecognize na ang Bible ay authoritative na aklat. So, kasi ito po yung debate na nangyayari ngayon. Pagka ang kadebate yung Katoliko, sabi, ang laging balik sa atin ng mga Christian ay ganito, you are biting the hands that feed you. Why? Kasi sa totoo, pagka ikaw ay nagbalik sa history, anong simbahan ang may malaking ginampanan sa ganyan? Sila talaga. Sila. Why? Sila may control sa government. Control nila ang maraming bagay. Kaya pag sila nagpapatawag ng council, kaya nila magpaipon. Kaya sabi nila, kami kinakalaban ninyo, ay kami nga ang nag-ipon ng Biblia. Yan ako minakadibating ganyan. Kaming mga Katoliko ang nag-ipon yan. Sabi ko, pagpalagay na, hindi nyo man tinuturo. Okay? Sakyan ko na. Pero ang puntos, hindi sila ang nag-authorize niyan. In-handout natin maintindihan, bago pa nila yan nakolekta, yung kinolekta ng yon ay inspired in itself. Hindi nung nahawakan nila, saka naging inspired. No, it's not, hindi yung gumagana ng ganon. Ibig sabihin, yung mga 66 books na yan, they are inspired na in themselves. Anong purpose ng canonization? Pinagsama-sama lang yung mga dati nang inspired. Hindi nung kinanonize, dun pa lang naging inspired. Inspiration before canonization. Parang sa Bible school yata yun na quiz. Yun po. Apo. Yan, tama. Apo. Kumbaga, napatunayan lang yung dati nang nandyan. So, para pag nagmina ka ng ginto, hindi nung nagmina ka, nagkaginto. Natuklasan mo na lang na may ginto nga pala doon. Okay? Hindi yung metal detector mo naggawa ng ginto. Kaya nga may na-detect yun na tut. May ginto na doon dati pa. So, inspired na yan, bago pa nila yan na-notice. Inspired na sa kanyang sarili. Okay? So, yun po ang ating pag-aaral about sa why we don't accept Apocrypha and paano naman na-reconcile yung, yung huli, yung part po ng New Testament canon. Para sa tubit po yun. Sa tubit. Nagpapalaya sa masamang espiritu gamit ay mga abdo ng isda. Okay. Kaya yung pagluluop, doon nakuha yun. Yung nagluluop, yan nag-iiyak, ang bata. Magsunog ng balat ng manok at buntot ng manok at mga dahon at magpapausok. Yan ay hindi biblical. Okay? Yan ay nakuha sa Apocrypha. Okay. Sabi, buntot ng paging, pamalo. Yung hahaplitin mo yung, may sino naman tao haplitin mo na masasaktan. So, salamat po. Ang ating Biblia ay yung 39. Tama? Ilan nga sa Old Testament? Nakalimutan ko na 39 sa Old Testament and 27 sa New Testament. So, we thank the Lord. We have the complete copy of His Word.